Sige, si Arvin muna. Ayan, si Arvin. Si Arvin, tapos kasi may mga kasunod na kasi dito sa ano. Ikaw muna, bro. Ako lang yung short reflection pa. Baka may mapasadahan na rin yung mga tanong ko sa mga tanong ng pang brethren na nasend. So, pwede naman din ano. Para matuon to for... Lima. Di, pas, ano lang yan. Mga light questions. Okay. Sige. Sige ba? Nagulat ako eh. So, una is, there's comfort to be found in God when we fail in our laziness. God does not measure the amount of grace He gives based on our zeal or diligence, but rather, He bases the amount of grace He gives out of the goodness of Himself. Parang malinaw pa na study nga natin. Di naman tayo binibigyan ng grace ng Diyos based lang sa level of zeal natin, level of diligence. Lahat ng mga Kristiyano na ni-redeem ng Diyos, pantay-pantay, na bigyan niya ng grasya. Hindi dahil sa kalakasan natin, kundi sa kalakasan niya. Hindi yung comfort natin. Pero hindi siya, quick caution din sa ibang kapatiran na hindi to freedom to be antinomian. Pagpakatamad ka na lang. Hindi. Kasi yun yung sa part 2. When we are earnest to seek the cultivation of diligence and conscientiousness, we are sure in Christ that God will provide it to us more than we could expect. Yun yung sa 2 Peter 1 verse 5 to 8. Sinabi nga pa yung sa mahaba na about supplementing faith, virtue, knowledge, self-control, steadfastness with godliness with brotherly affection with love. At yung sa NIV, sinasabi siya, it prevents you from being ineffective or unproductive. ESV, it prevents us from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, napakalinaw na part ng blessing and part din ng fulfillment at part din na talaga ng kaluwalhatian ng Diyos. Now, when we cultivate diligence and conscientiousness, it's all a grace of God, and it helps us in our walk in our Christian life to be able to experience and to be with God. Sa mga moments na mahirap mag-cultivate ng diligence pero pinagsusumikapan pa rin natin dahil alam natin yung tama. And yun yung natin, encouragement, yun yung hope, and yun yung natin, longing kay Christ. Kaya yun lang naman regarding sa mga reflections. Amen. Let us not be found in laziness, but be found in zeal and diligence. For the Lord our God is not lazy, but all the more in His majestic throne, He is evermore ministering to us and interceding for us. So let that be our motivation to cultivate that. So yun, Pas. Regarding lang naman sa questions, Pas, kung may matugunan naman na, pwede lang, kahit mabilis na lang. With regards kasi sa talagang the details talaga sa pagiging practical sa pinang zeal, sa pinang diligence, conscientiousness, tsaka laziness. Yung sa unang question regarding nga talaga sa laziness, how can we break bad habits built over the years? Parang yun lang naman. Second question is, how should we handle the concern of getting taken advantage of because of being zealous or diligent? Yung pangatlo naman, yung opposite naman, what does a tempered zeal in the ministry supposed to look like? Like, what is being overly zealous? What is under-zealous naman? Sa context natin, lalo sa atin sa ARBC. Fourth question is, ano yung magandang tugon kapag ibinuhos mo na yung buong lakas mo para magtagumpay sa adhikain na gusto mo mangyari, pero pumalpak ka pa rin sa ulo? So, regarding kasi ito sa, yes, diligent, yes, zealous, pero may failure pa rin kasi hindi naman guaranteed yung results ng hand natin. Kasi yung opposite naman. Ano yung tsura na magandang tugon kapag nagtagumpay ka sa mga pinagsumikapan mo? So, yun lang naman, Pas. Sige, Bert. Diretso yung kung sagutin yung 1 to 3 kasi magkamukha yung 4 saka 5. So yung sa 1 to 3, dire-diretso natin. Yung 1 ay paano natin mapipigilan, mabibreak yung bad habits built over the years. Una, kailangan nating i-recognize. Kailangan alam ko na mali itong habit ko. First, recognition. Pangalawa, alalahanin natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew 18 na cut off your hand, pluck out your eye, cut off your leg, sa usapin ng temptation. So kung yun na yung tuturin natin bad habit, bakit siya bad habit? Naglilid ba sa akin yung sa kasalanan? Kung naglilid sa akin sa kasalanan at hindi naglilid sa akin sa Panginoon, I should cut it off. At yung sense ng cut it off doon ay ibig sabihin very hard very hard thing to do. Na automatic talaga na kailangan mong dapat mo talaga agad yun natigilan. Consciously na kailangan kong tigilan ito dahil alam ko na hindi ito nakakalugod sa Panginoon. So mas maganda na diretsahang tigilan kaysa dahan-dahan. So yung word ni Jesus ay cut off.
Kasama yan, of course, accountability, usapin ng will mo, usapin ng prayerfulness at conviction dito dahil sa totoo lang, hindi natin titigilan yung habit na naniniwala pa rin tayong mabuti. Hanggat naniniwala tayo na mabuti yung habit na yon, hindi natin titigilan until we are convinced. Yung mga source of temptation lalo na ginagawa natin, we are not totally, kaya hindi natin sila kina-cut off kasi we're still convinced there's some good in this. Hindi ko kailangan putulin yung kamay ko. Kailangan ko pa yung kamay ko. So, dapat yun ay cut it off talaga yun. Ayun. And then, kailangan magkaroon ng will talaga dito sa usapin na ito. So, bad habits, sinful habits, kailangan na yan. Yung porn viewing, cut it off talaga yan. Yung kapag nakikita natin saan tayo mahina, okay, ang cut it off talaga agad yan. So, it takes the will. Kahit sa mga unbeliever, may mga smoker na tinigilan nila kasi alam nilang masama sa kalusugan nila, tinigilan nila yun. May mga dating drug addicts, tinigilan nila o talagang tinigilan nila yun. Pero it needs help, of course. It's difficult, hindi siya madali. Pero it takes the grace of God to convince our wills para doon. So, number 2, paano natin i-handle yung paano pag tinitake advantage tayo sa pagiging zealous natin. So dito, important yung sinasabi mo mismo sa akin. Learn to say no. Wag maging yes man. Kasi si Arvin, pag kinakausap ko, biglang nagno-no na lang bigla. Pabiro. Joke na lang yan. Magkaroon tayo ng sense na matuto tayo kung saan tayo hihindi. Hindi tayo yes sa lahat ng activities, yes sa lahat ng bagay. Pwede tayo magsabi ng no. Kasi kapag hindi talaga, kahit hindi naman tayo tinitake advantage, pero pwede nating ma-feel na tinitake advantage tayo. Kasi tayo ang available. Kasi available ka talaga. Ikaw talaga yung mapagkakatiwalaan, trustworthy, andyan. So, madalas, kung sino yung willing, sila yung inaasahan. Hindi dahil necessarily tinitake advantage. So, perhaps yung iba, totoo yun, tinitake advantage. Pero, on our part, learn to say no. Pwede nang sabihin na hindi ako pwede dito. So, meron dong usapin ng self-control, management, walang fear of man, dapat hindi man-pleaser. Yun ang mga i-cultivate natin para ma-handle natin yung sense na tinitake advantage. Number 3, yung tempered zeal. Ano itsura ng tempered zeal? Habang binabasa ko to bro, ang naisip ko lang ay zeal na guided. Ginabayang kasigasigan, may panalangin kasigasigan. Kasi yung usapin kasi ng untempered zeal, parang yan na yung zealots. Parang sinabi ni PJ nung Sunday, parang without knowledge, para kang isang madman with a sword. Yan na yung untempered zeal. Pero ano itsura ng tempered zeal? Ginagabayan, may gabay ng karunungan, may gabay ng kasulatan, may gabay ng panalangin. So, yun yung 1, 2, 3 bro. Inano ko na lang. Kasi magkatulad yung 4 and 5. Baka may comments ka nun. Regarding lang naman sa usapin niya ng 1, 2, and 3. Hindi siya madali kung pagpupumilitan yung personal lang natin na view. Kaya maganda talaga yung tempering ng church, yung tempering ng grace ng Diyos. At yun nga, yung pag-cultivate ng zeal, diligence, conscientiousness with the other graces din. Hindi lang siya in a vacuum. Humility, accountability, transparency, tsaka honesty na rin. Yung sa usapin ng mga bagay-bagay na to. Talaga bang masipag ka o baka nagpapakita ang gilas? Yung mga ganun na honest questions. Tawag dito, available ka pero ayaw maglingkod. Bakit? Pagod ba? Hindi magsabi kong pagod, hindi always available. Ito nga yung mga tawag dito, mga tough conversations na need mangyari na need mortify. Sa usapin naman na to, pagka namomortify naman, ano bang sukat ng biyaya na nabibigyan ng Diyos sa atin? Kapag hindi natin hinayaan, kundi talagang pinaglabanan natin yung mga situation. We did not allow circumstances just happen. Sa'yo lang naman, Pas. Thank you, bro. So, yung number 4, 5, pagsamahin na natin, ha? So, yung 4 ay, paano kapag pinorso mo talaga yung isang agenda, tapos,
hindi nangyari, pumalpak. So yung another naman ay paano pag nagtagumpay. So pag pumalpak tayo, kung ang agenda natin, ang objective natin ay worthy, meaningful, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, He came to His own and His own receive Him not. Grabe. Dumating si Jesus para saan lang, yun talaga agenda niya. Pero they did not receive Him. So, pero, tinuloy niya pa rin yung kanyang mission. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus sa Israel, itong buong bayan na to, ako na, mag-Gentile mission na lang ako. Hindi. Doon pa rin siya. Ang tagal niya, nag-ministry, 3 years. Tuloy-tuloy siya nag-ministry sa kanila. Kahit na parang palpak. Kasi hindi lahat ng palpak. So, pwede rin outworking yan ng Diyos. All things work together for good. Di ba? So, pwedeng yung disappointment, failure na yon ay part yan ng work ng Diyos. Kung meaningful yung agenda, objective na nilalakaran natin. So, ibig sabihin, pwede natin ituloy yon kahit may disappointment kung iyon ay isang purposeful at meaningful na objective. Tapos yung other side, pag nagtagumpay, ang dapat sabihin, Soli Deo Gloria. So, ang response natin doon ay salamat sa Diyos. Dahil I planted, I watered, but God gave the increase. So, dapat yun ang tugon natin doon. Any follow-up doon, bro? Siguro ang final comment na masasabi ko na rin pas yung regarding sa failure and regarding sa success. Parehas talaga sa lens. Parang ang hirap kasi sabihin na pagka nag-fail ka, may blessing pa rin ng Diyos dun. Pero reality talaga, mahirap sabihin kasi ang tinitingnan yung negative connotation na pag nag-fail ka, para ka talagang tawag dito, para ka nagkulang bilang tao. Pero may realidad naman talaga nagkukulang talaga tayo sa mata ng Diyos. Lagi naman tayo nagkukulang. Pero ang blessing pa rin sa harap ng failure is the lessons that we learn. That we end up trusting God more in our failures rather than our successes. May mga cases na ganun. And may mga cases din naman na in our successes, we glory in God. Kasi sumikap tayo, binigay niya yung biyaya at maluwalhati yung Diyos sa ganung mga sitwasyon. Pero yun nga yung sinasabi nga ni Apostle Paul sa usapin ng contentment. In plenty or in lack, pares pa rin siya nagluluwalhati sa Diyos dahil alam niya lahat. Dahil sinusustain siya ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na yun. Mahirap sa mga sitwasyon na pagka pumalpak ka, syempre, iniiwasan natin yung stoic nonsense na pag pumalpak ka, hindi, mo lang, i-brush off mo lang. May time talaga na dapat mag-grieve tayo, na ilapit natin sa Diyos yung mga hinaing natin na ganun. Pero maging aware din tayo na sa mga hinaing na nilalapit natin sa Diyos sa panahon na kapalpakan, siya rin ang nagbibigay ng, ng kumpiyansa. Siya rin yung nagbibigay ng comfort sa kabila ng failings natin. And yun nga, hindi naman laging nasa failure tayo. May mga point sa Christ nga, naging victorious na on the cross. So, yun yung victory na hindi pwedeng makakuha ng kahit sino man sa atin. Na hindi i-fail ng kahit sino man. Yung victory of Christ on the cross. So, yun lang naman pa. Amen. Thank you, bro. So, dire-diretso na natin ha. Dahil may question si Amor, tapos si Marvin, Bernal, tapos si Paul. So, unahin natin yung kay Amor. Sabi ni Amor regarding sa trusting God and sa provision and taking step to earn a living. Sa context ito ng motherhood, household, pwede bang magkalaban yung pagtitiwala sa Diyos at earn a living, or does trusting the Lord alone might lead us to laziness? So, ito ay usapin ng motherly responsibility, lalo na ng pagiging housewife. So, ang pagiging isang housewife ay hindi madali. Ito ay maraming mga trabahong ginagawa, lalo na sa bahay. Merong sense of fulfillment sa labas ng bahay. May mga sense of fulfillment sa tatrabaho sa isang company dahil merong recognition outside our families. Merong kita financially doon. So doon nanggagaling yung sense of fulfillment doon sa labas na yan. Pero ang nasa loob ng bahay ay meron ding work. Actually, napakahirap nun. Nasa bahay ka, ikaw palagi nagtatrabaho. yung
Yung pagiging housewife, yun yung original na work from home setup. Ever since work from home. So, mahirap iyon. Pero, yung sense kasi ng earning a living, yan ay inaasahan talaga sa mga husbands. Ang mga husbands ang normatively inaasahan ng Panginoon sa usapin ng pag-provide sa family. At kung mayroong mga pagkakataon, pwede naman tumulong ang mga wife sa usapin ng kita sa financial sa kanilang mga husband. So, pero totoo naman, when we trust the Lord, it can lead sa sin ng laziness. It can also happen. Pero hindi yun kasi ang normative na dapat nangyayari sa First Timothy. Sinabi ni Apostle Paul, sila ng mga balo, yung mga widow na bata pa, sabi niya mag-asawa sila para hindi sila idle. Kasi inaasahan ni Paul kapag may asawa yung babae at meron silang anak, she will be busy with her husband. Ang business ng wife ay pag-aasikaso sa husband, ang business ng wife ay pag-aasikaso sa children, ang business ng wife ay pag-aasikaso sa kanyang household. So, may contrast doon na binabanggit. So, hindi dapat mag-cause yun ng laziness actually. At yung usapin ng earning a living, ayan ay pwedeng tumulong sa husband, lalo na in our time, pero ang main obligation ay sa husband. So, may dilemma ba? Trust God and earn a living? Wala dapat. Normally, trust God by earning a living, at sa mga wifely, motherly duties, trust God by praying for the husband. Ipanalangin ng asawa, ipanalangin ng kanilang labor, ipanalangin ng kanilang work, ipanalangin ang financial provisions through the work of the husband. Yan ay magandang gawain. So, baka may follow-up ka doon, Amor, tapos tutuloy natin kay Marvin Bernal. Ayan. So, ayan, sabi ni Marvin Bernal kanina, paano siya solusyonan? So, general, paano solusyonan yung laziness? Una, repent. Ang pinakauna, lahat ng sin, ang pinakaunang ginagawa talaga natin ay repentance. Hindi natin siya malalabanan, mamortify without asking God for forgiveness. Panginoon, patawarin niyo ako dahil kasalanan to. Mali ito. At kapag nangyari ulit siya, kinabukasan, confess. Yun yung sinabi sa 1 John 1:9. If we confess with our mouth, if you confess, He's faithful and just to forgive us our sins. So, repent. Pagsisihan natin ito, maging vocal tayo sa Ama natin na patawarin niyo po ako, Ama, dahil tamad ako. Idle ako, slothful ako. And then, doon na papasok yung hard work ng mortification. Pag pinag-usapan ng mortification, lalabanan mo siya ng lalabanan. Pag may nakakatamad, lalo na holiday, katatapos mo lang kumain, yung mga panahon, may bagyo. Yun yung mga times, or baka may mga specific scenarios kayo na iba. Pero may mga panahon talaga na ang sarap walang gawin. Parang perfect time to be lazy. Kailangan maging tayo doon. Targeted tayo doon bilang mga Christian na, oops, ito yung temptation sa akin, but hindi ko siya dapat gawin. Tapos yung opposite, grace, di ba? Ang mortification ay may opposite grace ng diligence. Ibig sabihin, kailangan alam natin ano yung mga pinapagawa sa akin ng Diyos. Kailangan ko siyang gawin. Hindi mamamortify yung laziness nang hindi kinocultivate yung diligence. Kailangan merong sense na meron akong gagawin. Kailangan gawin yung plano. Hindi pwedeng puro plano lang. Plano and then execution. Plano and execution. Learn and then do. Kaagad iyon. Hindi may mga iba-iba tayong callings.
Pero may mga pinapagawa sa atin yung Panginoon, mga housework, mga relational work, pinapagawa sa atin, sa ating relationship, pinapagawa sa church, pinapagawa sa atin mismo, sa ating mga skills. So baka may follow-up ka doon, Marvin. Oops, nag-hang. Meron po akong pinagkakakitaan na medyo okay naman, pero di talaga maiwasan yung katamaran, dinadaan na lang po sa games. Yun yung kailangan nating maging on guard, yung sinabi ni Pastor Noel sa dulo na kailangan maging masipag tayo sa pinapagawa, hindi doon sa sleep sa recreation. Yung games ay recreation. So perhaps kailangan magkaroon lang ng balance doon. Kung natapos mo na yung mga dapat mong gawin, it's okay to have some ginagawang rest ng iba yung games eh. So parang nagpapahinga sila niyan. So hindi naman masama iyon, pero dapat talaga ay na-accomplish na yung mga dapat gawin. Tapos ganun din, hindi uungusan yung dapat pahinga na talaga, yung totoong pahinga. So, ayun, kunyari, pagpupuyat, ayan, ganyan. Pagpupuyatan siya. Meron naman talaga na proper leisure na binigay. There's a time for everything. Pero yung time to work ay hindi time to play. At yung time to sleep ay hindi time to play. So, kailangan doon ng wise na decisions, Marvin. May follow-up ka doon? Yes, tama. Kailangan ng discipline doon. Si Paul, yung kay Paul, number 1, yung sabi ni Paul, how do we find balance with having full rest and working excellently? Work-rest balance, no? Ang assumption ko dito, Paul, ay yung vocation, yung work excellently. So sa mga vocations natin, meron tayong job description, at bago pa tayo pumasok doon sa trabaho na yon, ay nag-agree tayo na gagampanan natin yung mga trabaho na yon. So alam natin kung ano yung inaasahan sa atin. So merong mga inaasahan sa atin, and we can do that. And after we do that, pwede tayong mag-rest doon. Ang mahirap lang nito, yung mga uri ng work na dinadala sa bahay. Meron kasing mga work na hindi, after mo ng time out, ay hindi pa tapos talaga yung trabaho. Then magkakaroon ng problem. Kasi kung meron talagang definite time kung kailan matatapos yung trabaho ko, you can fully rest. Pero kung walang definite time kung kailan matatapos ang trabaho ko, how can you rest? Yun yung medyo challenging doon sa work at rest na balance. So, pag nagawa na natin yung lahat na dapat natin gawin, pagkatiwala natin sa Diyos yun, and we take time para tayo naman ay magpahinga. So, baka may follow-up ka doon, Paul. Sa number 1. Wala naman, Pastor. Thank you. Sa number 2, there is a saying that goes, work in a way that is commensurate to your salary. How do we view this as a Christian? Mahirap siya i-view as a Christian.
Kasi may trabaho na walang salary. So, itong question na ito applicable sa may mga salary. Kung yung nasa Colossians, sinabi ng Colossians, work unto the Lord and not as unto men. Therefore, mahirap itong pangatawanan bilang mga mananampalataya ng one-to-one yung idea na parang gagawin ko lang dahil sa sahod. May ganong sense eh. Parang ganon yung principle behind it eh. Pumasok ako dito para sa sahod. At wala na ako ibang gagawin outside sa sahod. Kaya lang kasi hindi ganun yung nakikita natin sa Ephesians chapter 6, sa Colossians chapter 4, Colossians 3, sa latter verses, sinabi, work heartily as to the Lord and not unto men, na ang Diyos ang ipiplease. Kaya mahirap siyang pangatawanan actually habang binabasa natin yung mga verses na yon. So, pwede natin siyang isipin na yes, nag-work ako for salary, pero may greater reason ako ba't ako nag-work. Nag-work ako para i-please si Jesus. You are serving the Lord Christ. So therefore, hindi hanggang kinsenas lang yung reason ko ba't ako nagtatrabaho. Hindi hanggang katapusan lang yung reason ko ba't ako nagtatrabaho ako para sa nagligtas sa akin ng Panginoon. At magkakaroon yun ng overflow, magkakaroon yun ng spilling over doon sa what is commensurate. Doon magkakaroon ng overflow. Of course, hindi sinasabi na inordinate kasi may iba pa tayong work eh. Paglabas natin sa trabaho, may work pa tayo sa family. Outside may work pa tayo sa wife. May work pa tayo sa children. May work pa tayo sa church. May work pa tayo sa... Hindi ang buhay natin nandun lang eh. So, kaya may overflow yung pag-please natin sa Diyos doon. Pag-please natin kay Christ. Pero meron din yung limit doon sa kung ano yung trabaho ko mismo. Doon, ano yung job description ko. I will do this excellently. I will excel because of Jesus Christ. Pero hindi ko gagawin yung trabaho ng lahat ng nasa kumpanya. So anyway, ang hirap niya pangatawanan yung ganong kasabihan habang binabasa ang Bible. Baka may follow-up ka doon, bro. Thank you, Pastor. Kasi prevalent siya sa discourse sa mga trabahador. Na familiar kayo dun sa magtrabaho ng naayon sa sahod. Yun yung niyan eh. So, parang na-curious ako, how do we view it as Christians, lalo na meron namang direct command sa scripture na yun sa Colossians nga eh, na working heartily as for the Lord and not for men. Siguro dagdag ko lang, Pastor, dun sa question is may dichotomy ba doon sa pagtatrabaho mo ng maigi sa trabaho mo, tapos dun sa siguro wag na lang dichotomy, kasi merong phrase din na sinasabi, wag kang magtrabaho ng sobra. Una, kasi pag nagmamagaling ka, bibigay sa'yo lahat. Dapat ba bang iwasan yon? Or dapat ba wag i-neglect na wag na lang patulan yung ganon? Or how do we accept it? At yung pangalawa naman dun sa branch na yon is wag mo daw galingan yung trabaho mo kasi di ka naman tagapagmana ng kumpanya. As Christians, we need to I just want to open yung discourse or yung discussion about those type ng phraseology kasi minsan
ina-accept na lang natin yung mga ganun ng wala lang. Mm. So, ano Pastor yung view mo doon? Thank you, Pastor. Thank you doon, bro. Actually, yung mga phrasing na yan, vernacular na yan ngayon eh. Yun yung mga terms na sinasabi talaga. Siguro magiging mas malinaw kung alam natin yung job description natin. At kapag wala sa job description, we can respectfully say no doon sa mga hindi naman talaga natin specifically trabaho. Because there is a truth there doon sa fallenness ng world natin na hindi natin trabaho pero ipapagawa talaga sa atin. May flavor of truth doon eh. And bilang mga believers, may trabaho pa tayo outside our vocation. So hindi naman masama na we go beyond dun sa mga job descriptions natin, pero maging maingat lang na katulad nung napag-usapan kay Arvin kanina na wag maging yes man. Learn to say no respectfully sa mga superiors, sa mga superiors natin. Kumbaga, part yun ng professionalism, part yun ng civility na I am talking to you as a reasonable person. I do not think this is reasonable enough. Kaya pwede tayo mag-usap ng maayos at pwede akong humindi ng maayos. So I think isa yun sa pwede nating gawin. Lalo na doon sa una nung bibigyan ka ng heavier workloads na supposedly hindi naman talaga sa atin. So mahirap yun actually. Hindi tayo dapat humindi sa mas maraming trabaho kung trabaho talaga natin yan. Kung part talaga ng trabaho natin yan. Pero kung hindi natin part ng trabaho natin, ay we can respectfully, with honor, na humindi. Hindi naman disrespect agad ang pagsasabi ng hindi. Yun yung isa. Medyo mahirap, medyo may resentment na yung second phrasing eh. Yung sinabi, hindi ka naman tagapagmana ng kumpanya. Salary-based pa rin yun eh. Nandun pa rin din yun sa principle ng work with that is commensurate to your salary. Ibig sabihin, kung tagapagmana ka ng kumpanya, di magtrabaho ka. So, may principle pa rin yun ng financial ang ultimate chief end ng trabaho. Any follow-up doon, bro? Our comments? Siguro ano na lang, reflection na lang. Kasi syempre nandun tayo sa work and gusto natin talaga na gawin yung best natin sa work natin. Personally, nakita ko siya na beneficial kasi nakikita nila na lalo na kung vocal ka sa faith mo. And makukuha mo yung mga graces. For example, ibibigay nila sa iyo yung gusto mo na day off. Kung nag-struggle ka na makakuha ng Sunday off, actually beneficial yung pagtatrabaho ng diligently. At yung honest ka sa trabaho mo. Yung kapag ayaw mo talaga. At yung hindi siya pasok dun sa description ng iyong trabaho. Nakita ko siya na napakagandang principle sa faith. And hindi masamang mag-say no kapag hindi mo naman talaga siya work. Pero you have to be very humble, embodying yung humility ni Christ sa harapan ng mga masters mo. Yun lang, Pastor. Thank you so much. Thank you, bro. Very relevant yung mga words na yun ngayon. So, sige, si Deacon Marlon, reflection. Pwede pa umabot pas. Yung anpas, dagdag ko lang doon sa nabanggit na huwag kang magtrabaho ng maigi kasi hindi ka tagapagmana ng kumpanya. I guess napaka-unchristian like dito kasi una, iniisip mo na yung ginagawa mo ay walang epekto sa kumpanya. Na regardless kung whatever you do, nakuha ko naman sahod ko, aalis ako. Pero imaginein mo yung ibang tao din kapag hindi ka nagtrabaho ng maigi. Yung impact nun sa ibang nagtatrabaho ng maigi na mga worker na
doon lang umaasa para sa pamilya nila. Tapos magiging ganun yung mindset mo. Parang napaka-selfish niya. Hindi siya parang napaka-unchristian like na thinking talaga nun. Okay, bigay mo yung sahod ko, uwi na ako, tapos bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi talaga siya attitude ng isang Christian. Pero sa unbeliever, maintindihan natin kasi ang motivation lang naman nila ay money talks lang naman talaga. Wala naman silang masyadong greater motivation other than that. Bali pas yung reflection ko, dalawa lang naman. Una, I think people find heaven boring kasi they think na wala nang gagawin sa heaven. Sa Genesis 1 pa lang, Genesis 2, may work na binigay kay Aidan. Hindi naman masama yung work, kundi yung naging bunga ng kasalanan ay magiging mahirap yung work. So pagdating sa heaven, isa ito sa natutunan ko sa Reformation na magtatrabaho pa rin tayo pero maluwalhati na at magbubunga na yung mga pinagtrabaho natin. We find pag nagtatrabaho tayo at nagbubunga yung mga pinagtatrabaho natin, aminin natin na talagang satisfaction doon. Hindi man natin yan madalas nararamdaman pero ako personally pagka magiging successful yung mga task ko, may small satisfaction ako nararamdaman. And napaka-gracious ng Diyos na bigyan tayo ng ganong klaseng pakiramdam. And in relation to that, pangalawang reflection ko, yun nga, I think it's madalas na underappreciate natin yung ganda ng trabaho na binigay sa atin ng Diyos. Imagine kung tao lang tayo, tapos wala tayong ginagawa, nakatunganga, nalalaglag lang yung mga pagkain sa bibig natin at hindi natin pinagpapaguran. Parang napakadal nun. At yun nga, I think yun yung medyo hindi natin madalas na ipagpapasalamat sa Diyos na may work tayo, na may mga binibigay sa atin na means yung Diyos para makapag-provide sa pamilya natin. Kasi yung ibang tao gusto nila magtrabaho pero physically limited sila. Yung iba naman gusto nila magtrabaho pero nandun sila sa environment kung saan mahirap makahanap ng trabaho. Yung iba naman gusto mag-provide sa pamilya nila pero limited lang yung trabaho na kaya nilang gawin. Kaya isa sa mga na I think madalas na hindi natin ay pagpapasalamat sa Diyos yung trabaho na meron tayo. Kasi dun sa trabaho na meron tayo, may means tayo para makapagbigay sa pamilya natin, sa mga nangangailangan, sa mga taong pwede nating matulungan. At the same time, maliit man yung iniisip natin na parang ginagawa natin, nakakatulong tayo sa ekonomiya. So pag nakakatulong tayo sa ekonomiya, hindi natin indirectly alam, pero may mga natutulungan tayong hindi kayang tulungan yung sarili nila. At the same time, may mga nape-prevent na mga bagay na hindi naman natin alam, pero may indirectly natin na contribute natin sa maliit na bagay. Kaya ayun, yun sa mga I think na dapat din magkaroon tayo ng puso pagdating sa ng pasasalamat na binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan ng kapagtrabaho. At the same time, binibigyan din ng Diyos ng bunga yung mga imperfect at yung mga sinful na pagtatrabaho natin. Ayun lang, Pas. Amen. Maraming salamat doon, Deacon Marlon, sa mga reflections na yon, glory ng work in eternity and also work ethic natin ngayong habang nandito tayo. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Hindi next Monday. Nilagay ko doon sa schedule. Ang next ay 14. Sa 14 na yung boastfulness. Siguro mag-assign na lang ako ng devotion muna sa Monday sa 7. So sige, manalangin po tayo. Diyos namin, banal, dakila, at walang hanggang masipag. Maraming salamat po, Diyos. Tulungan niyo kami dahil alam namin na itong usapin ng katamaran ay pinaharap namin lahat. Walang ni isa sa amin na makakapagsabi na wala kaming kinatatamaran. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming katamaran, sa pagiging busy, sa hindi namin dapat pagkabisihan, at pagkawala ng oras sa dapat naming layunin na dapat gampanan. Nahiling namin na kapag iniisip namin ng Ebanghelyo at ang Panginoong Jesus, ay ma-conform kami sa kanyang wangis at ang wangis niya ay ang aming masipag na tagapagligtas. Tulungan niyo po kami sa lahat ng ito, sa aming tahanan, sa aming bukasyon, sa aming iglesia, lalo na higit sa lahat sa kaharian ng Ebanghelyo. Teach us, Father, to use our time, strength, and resources for the propagation of your word,
for your glory and the salvation of sinners. Pinupuri namin kayo. At sa kanila ng mga tapos nang magtrabaho, bigyan niyo po sila ng rest. Sila ng mga magtatrabaho pa dahil graveyard, give them strength, O God. Maraming salamat po aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.